Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Muli po, ako po ay namamanik sa inyo na samahan ako sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Let us look at Philippians chapter 4 in verse number 5. The Bible tells us, "Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Dalawang bagay po ang gusto ko pong tingnan po natin sa talata po na ito, mga kapatid. No? I want us to first ay tingnan po natin yung pong moderation. Okay? Na ang sabi po sa atin po ng Biblia, be known unto all men. Okay? Na atin pong ipakilala sa lahat ng mga tao. The second thing na gusto ko pong tingnan po natin dito, no, is sabi po sa atin po ng Biblia, let your requests be made known. I want you to take note of the word. No? Also, known unto God. There are two things na gusto ko pong tingnan po natin dito. Moderation, that is to be known unto all men, and request, that is to be known unto God. At kung papansinin po natin, ang dalawang talata po na ito, mga kapatid, ito po ay magkasunod po na talata. No? Ibig sabihin po ay hindi po ito basta lamang po inilagay dito at inilatag po sa atin nang meron pong magkahiwalay na idea. Ito po, mga kapatid, ay magkasama ang idea na gusto pong ibahagi po sa atin. First, ay tingnan po natin yung salita pong moderation. Ang ibig sabihin po ng moderation, mga kapatid, no, ay goodness, gentleness, or kindness. Okay? Let your kindness or gentleness be known unto all men. At yung kindness na ito, mga kapatid, o gentleness po na ito, ay konektado po, ang sabi po sa atin ng Biblia, doon sa salitang requests or prayer. No? And I want you to take note, no, ito pong dalawang salita po na ito. Moderation or gentleness and requests. Ano po yung connection po nito? When we talk about gentleness, no, we are talking about dun po sa kabaitan. No? We are talking about dun po sa pagkakaroon ng magandang asal sa atin pong kapwa. Na sabi po sa atin ng Biblia, ang atin pong kaamuan o kagandahang asal, kabutihan, ay makita po ng atin pong kapwa. At ito pong kabutihan po na ito, mga kapatid, ito po ay konektado po, no, doon po sa salita pong panalangin. No? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So ito po, mga kapatid, ibig sabihin pala po, no, ang atin pong kabutihan ay nakatagni po doon sa atin pong prayer life. Ang isang taong mapanalanginin ay isang taong meron pong kabutihan sa kanya pong puso. No? At yung ating pong gentleness o yung pong kabutihan po natin ay nakakonekta po sa atin pong mga care. Ang sabi po sa atin po ng Biblia. So, whenever na tayo po ay nape-pressure, whenever we experience yung pong bigat ng burden, mga kapatid, tayo po ay, dyan po lumalabas yung atin pong hindi magandang ugali. No?
Diyan po lumalabas yung atin pong pagiging, yung atin pong pag-angil, no? Yung atin pong pagpapagalit ng wala po sa lugar, di ba? No? Bakit tayo, ito po yung sa panahon po natin ngayon na sa mga tahanan po nag-aaral yung mga bata, no? Hindi po naiiwasan na narinig po natin yung mga kwento yung mga nanay na sobrang higpit. Yung aking pong anak, meron po silang kasama do sa kanila pong klase na meron pang dalang belt, no? Sabi nung teacher, "Ma'am, tago po natin yung pamalo po natin, no? Baka po tayo makasuhan." Talaga pong meron pong ganyan pong tendency no? Kahit po yung asawa ko, kapag napapansin natin, no? Siya po meron din pong ganyan. Ako din po, kapag nakikita ko yung anak ko na hindi maganda yung ginagawa, syempre nagagalit din po tayo. Pero sabi po, ito po'y bunsod ng pressure na meron po sa atin. At marami pong pressure sa atin na nagdudulot, na nagtutulak sa atin para yung atin pong ugali ay maging masama. Ang sabi po sa atin ng Biblia, makilala tayo sa pagkakaroon ng gentleness or moderation. When we talk about moderate, di ba? Pag sinabi nating moderate, hindi po ito masyadong mabigat. Pag sinabi nating moderate, hindi po harsh, no? Katamtaman, tama, no? Nasa balanse. No? So tayo po mga kapatid, we are to be gentle and in balance sa atin pong pakikitungo sa atin pong kapwa-tao, no? Paano natin gagawin 'yan? Sabi po sa atin ng Biblia, let us not put too much care, no? Sa mga bagay-bagay. Kung hindi tayo po ay manalangin, everything by prayer and supplication, thanksgiving, let your requests be made known unto God. Yun pala po, put our pressures, give our problems unto God, para po yung ating pong gentleness ay makita po ng ating pong kapwa. Yung pong bigat natin, hindi po natin dapat ituon sa ating pong kapwa. Di ba narinig natin yung mga magulang po minsan, no? Wag mo akong kulitin ngayon, mainit ang ulo ko. No? Ay mali pala po yun mga kapatid. Hindi pala dapat yung init ng ulo, yung bigat nating nararamdaman, yung pressure na meron po tayo, ay magdulot po na tayo po ay magkaroon ng masamang ugali. Kung hindi po, ito po ay ilagay po natin sa Panginoon. When we come unto God and bear unto God yung atin pong mga burdens, ibigay natin sa Panginoon yung atin pong mga kabigatan, ang mangyayari po, ang matitira po sa atin ay yung gentleness po na tinatawag. So sabi po sa atin po ng Biblia, let your request be made known unto God. Kapag ibinigay mo sa Panginoon ang bigat, ang problema, nawawala sa iyo yung burden, nawawala sa iyo yung pressure, at lumalabas yung mabuting ugali po sa atin. Mga kapatid, posible po ba na mangyari po na magpakita tayo ng gentleness o kaamuan sa ating kapwa kahit na po may pressure, kahit na po may problema, kahit may burden, kahit po gaano kabigat yung ating pong dinadala? Posible po mga kapatid kung atin pong ilalagak sa Panginoon ang atin pong mga panalangin at mga bigat na dinadala. Nawa po mga kapatid ay naging pagpapala po sa inyo ang salita po ng Panginoon sa atin ngayong araw. God bless you all.